DLSU versus NU controversial game. Luto ang laban. Volleyball expert, Belen, and players nagsalita na tungkol sa game. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Ang mga tanong ay kinailangan sagutin sa pagtatapos ng intense 5-set match na panalo ng Lasal laban sa National U. Isang tagumpay na nagbigay daan sa Lady Spikers upang makumpleto ang 14-0 na napakalinis na record sa elimination round ng UAAP. Sa isang kapanapanabik na sitwasyon sa score na 14-13 pabor sa Lasal, una nang nag-challenge ang Lady Spikers ng isang 4 touches infraction laban kay Angel Canino na sana'y magtatabla sa 5th set sa 14-all. Sa muling pag-review ng play, nakitang walang block touch at iyon sana ay magbibigay ng puntos sa Lady Bulldogs. Ngunit ayon kay UAAP Volleyball Commissioner Mike Verano, dahil may isipang posibleng paglabag na nakita sa video review, ginamit ng first referee na si Jay Teriquito ang kanyang discretionary challenge upang tukuyin ang isang posibleng net touch kay Ara Panique ng NU. Sa pag-review ng video challenge, walang block touch. Gayunpaman, may net touch infraction. Paliwanag niya sa mga mamamahayag. Habang umiinit ang diskusyon sa loob at labas ng venue matapos ang laban. Pinaabot niya iyon sa isang first referee na ang block touch ay unsuccessful ang challenge. Ngunit may isa pang net touch infraction sa NU. Sa sumunod na referee's challenge, napatunayan ngang tumama si Panique sa net. Ilang sandali lamang matapos i-spike ni Canino ang bola sa tip ng net na naging sanhi ng paggalaw nito. Tinanggihan ni Verano ang ideya na sabay nangyari ang net touch at 4 touches infraction. Ayon sa kanya, tumama si Panique sa net habang buhay pa ang bola. Ibig sabihin ay may nagaganap pang play, kaya't ang pinal na desisyon ay nangyari ang net touch ni Panique bago pa man tumama ang bola sa sahig. Kaya naman naging irrelevant na ang 4 touches infraction. Ito ang naging ika-15 points ng Lasal sa 5th set. Bagamat ang block touch challenge ang naging daan upang matukoy ang net touch infraction, sinabi ni Verano na ito ay pinapayagan dahil sa prinsipyo ng precedence. Ayon sa kanya, kung may nakitang posibleng paglabag bago nangyari ang unang challenge na infraction, maaaring tandaan iyon ng referee at kumpirmahin sa pamamagitan ng sarili nitong challenge. Isa pang issue sa eksenang iyon ay ang paggalaw ng net na dulot umano ng spike ni Canino na siyang naging dahilan kung bakit natamaan ni Panique ang net. May batayan ang argumentong ito sa ilalim ng FIBB rules at maaari sana nitong mailigtas ang NU sa net touch violation. Ayon sa Section 11.3.3 ng FIBB Sporting Regulations 2025-2028, kapag ang bola ay tumama sa net at naging sanhi upang matamaan nito ang kalaban, walang fault na nagaganap. Ngunit sa kanilang pag-review, hindi ito kinilala ni Verano sa sitwasyong iyon. Ang interpretasyon namin ay nagkaroon talaga ng net fault, hindi dahil gumalaw lang ang net, aniya. Kung titingnan ng net, kapag tinamaan ito ng bola, gagalaw ito sa ibang direksyon. Pero hindi iyon nangyari. Yung unang galaw, base sa video challenge, hindi naman tumama sa kamay ni Panique. Noong nag-bounce na ang bola, doon pa lamang tumama ang kamay ni Panique. Kaya naman umani ito ng samot-saring komento. Mas nauna talagang na-touch kaysa 4 touches. Ang intense ng laban. I was rooting for NU para sana no tries to beat Lasal. Kasi mahirap na silang talunin pag ganun. Pang cardiac arrest ito ng game na to. Pero nakakaloka na sa ganun tapos ang lahat. Nakailang error ba si Panique sa 5th set? They keep saying na block touch daw kasi ang challenge ng DLSU. Pero net touch naman daw nandun, kaya nag-challenge ang referee ng net touch para maklear. Ang call ng referee ay 4 touches, kaya yun ang challenge ng DLSU. Pero may nakita sa replay na net touch si Panique. Kung hindi na nag-referee's challenge, final na sana yung judgment niya sa 4 touches. Anyways, kung naging malinaw agad ang mata ng referee, DLSU talaga ang nanalo. May ilan mang nagsasabing luto, pero malinaw na malinaw ito dahil maging ang mga players tulad mismo ni Vanch Alinsug at Ara Panique at dating NU star na si Bella Belen ay sinabing tama ang tawag ng referee
at deserve ng De La Salle na manalo. Anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.